What's up guys? Welcome sa panibagong araw ng buhay ko! At ayun na nga, day off ko na naman ngayon. At syempre, hindi pwede na wala akong gagawin. At pagkatapos nga naming sumamba ay naglaba na ako kaagad. Alam niyo ba guys na kahit kaming dalawa lang ay sobrang dami nga ba ng aming labahin. Syempre, hindi nag-uniform ang aking asawa. At dahil doon, araw-araw siyang nagbibihis kaya araw-araw din dumami ang aming mga labahin. At dahil day off ko ngayon, ako na naman ang mag-isa dito sa aming bahay. At pag day off naman ng aking asawa, siya naman ang nandito sa aming bahay. Kaya sobrang hirap ng aming sitwasyon. At ayun na nga guys, pagkatapos ko nga akong maglaba ay syempre nag-almusal muna ako. Dahil sobrang gutom ko na at pagod na rin ako. Alam niyo ba guys, na sobrang paborito ko talaga itong brown na bigas. Kasi syempre para siyang pangmayaman. Ala hindi. At habang kumakain nga pala ako ay hindi ko namalayan, bigla parang dumating yung aking kapatid at ang aking mga pamangkin. At syempre dahil na-miss ko po talaga itong mga batang ito, kaya pinakain ko na din. At ito namang panganay ay sobrang hirap pakainin. Huy! At kahit na sobrang tagal na nung panahon na kami ang nag-aalaga sa mga batang ito, ay syempre hindi pa rin nila nakalimutan na tawagin akong mami. Huy! Sana all! At dahil na-miss na nga ng batang ito ang aming kutson, kaya naglukso-lukso na siya. Huy! Noong maliit pa siyang bata ay ganyan na talaga yung ginagawa niya. Lalo na yung kanyang kapatid at ilang beses din siyang nabagok doon. Hinahayaan ko lang nga talaga ho yung mga batang ito kung ano ang gagawin nila kahit magkalat sila. Kasi syempre namimiss ko ang mga batang ito. Binibiro ko nga ho pala yung aking kapatid na tatay ng mga batang ito na kung pwede makahingi din ng isa. Sana all. At syempre hindi ko talaga maiwasan na makipagkulitan. Para lang akong bata din dyan. Mag-iisang taon na kasi na hindi sila nakapunta dito. Hindi naman malayo yung kanilang tahanan. Pero syempre, sobrang busy ng kanilang ama na nagtatrabaho sa Pilmico. Sobra naman akong sumaya sa mga batang ito. Pero syempre may halo din namang lungkot. Kasi syempre nangarap din ako na magkaroon ng ganito. At syempre, patuloy pa rin ako naghihintay kung kailan ako bibigyan ng Panginoon. Sobrang sarap talaga bumalik sa pagkabata. Yun bang wala kang iniisip na problema? Napagod ako ng sobra dahil sa kanila dahil sobrang kulit. Pero syempre sobra ko din saya. Kwaon eh, kwaon? Kwaon eh? Aboy, ginoo ko. Kwaon? Gibra ha? Gibra! Abi, ayun na lang. Ayun na, di. Na. Kayuring rong duha. Lotion. Yo, yan na. Put it in your hands. You open that, you open. Oh, then anak, sa kamot. Na, oh, very good. Alauna ng hapon ay nagising na ako. Pagkaalis nga ho ng mga pamangkin ko ay syempre natulog na ako. At pagkatapos nga no, naglo-loading muna ako pagkagising ko. At dahil nakaramdam na nga ho pala ako diyan ng gutom, syempre magaluto na ako ng paborito kong shrimp. Ito nga palang sugpo ay binigay sa akin na naman ng aking manugang. Pero hindi sa akin personal na binigay, kundi sa aking mahal na asawa. Pinagbawalan nga ho pala ako diyan ng aking asawa kasi nga sumisikip ang aking dibdib kapag ka nakakain ako din eh. Pero syempre sobrang sarap nito, sino ba naman ang tatanggi? Siguro natatakot lang siya na mabiyudo. Ay, ala hindi, wag naman ho. Maraming salamat nga talaga doon sa aking manugang. Kasi syempre siya nagbibigay sa lahat ng aking mga cravings. Thank you po. Maraming tao nga pala ang hindi nakakaalam
na may bituka ang sugpo na ito. At pagkatapos nga noon ay naghahiwa-hiwa na ako diyan ng mga lamas. Syempre bawang lang ang aking gagamitin dahil wala namang iba ditong available. Napakatahimik kasi ng aming paligid kaya nakasimangot ako kasi ako lang mag-isa dito. Maraming tao man ang hindi gusto ang lugar namin kasi nga sobrang tahimik, pero ako hindi ko talaga ipagpapalit ang lugar na to. At pagkatapos nga nun ay nalagay ko na itong butter kasi hindi ko gagamit dito ng oil. At dahil medyo natunaw na ang butter ay isunod ko na ang ating bawang. Alam nyo ba guys na iulam sana namin ito nung nakaraang gabi. Kaya nakiusap ako sa aking asawa na kung pwede ngayong rest day ko na lang ito lutuin para sa aking content. Mabuti na lang at pumayag ang aking asawa kaya wala kaming ulam sa gabing yun. Napaka-supportive ng aking asawa dahil suportahan talaga niya ang lahat ng aking mga gagawin. Syempre kung hindi niya ako suportahan, hindi siya magiging supportive. Ay, grabe naman. At pagkatapos nga nun, syempre inilagay ko na itong mga tiger prawns o kaya ng sugpo. At pagkatapos nga nun ay hinahalo-halo ko lang. At dahil nga ho, sobrang layo ng mga tindahan dito sa amin, kaya hindi na ako nakabili ng Sprite. Kaya nilagyan ko na lang ito ng tubig. At syempre, ako lang din naman ang kakain. Saktong-sakto nga ho na nandito yung aking kapatid na nagbigay ng tubig. Kaya hindi pwede na hindi ko siya bibigyan. At pagkatapos ng 3 taon na paghihintay, ay, grabe naman. Luto na ang ating shrimp at syempre, kakain na naman ako. Ganito talaga ako pag day off. Ako lang ang kakain, ako lang ang matutulog, ako ang magluluto. Kasi syempre ako lang talaga yung mag-isa. Minsan lang talaga kami may lakad ng aking asawa kapag ka nag-absent siya. Marami naman kaming mga lugar ang gustong puntahan. Pero syempre drawing lang muna kasi wala kaming time. Alam niyo ba guys na sa bandang gitna ng aking pagkain dyan ay medyo nakaramdam ako ng masikip sa dibdib at masakit na ulo. At syempre hinahayaan ko na lang kasi matutulog na naman ako pagkatapos nito. Wala na akong pakialam kung tataba pa ako ng husto, total may asawa naman ako. Syempre naman hindi na kailangan na may magkagusto. Ay, napaka-OA. Kahit na nga ho, hindi pa ako nag-asawa noon, hindi naman talaga ako sexy. Syempre sobrang dami ko na nga hong daldal din tatapusin ko na itong video. Mamimili pa rin ako ng isang tao na mabibigyan ng 50 pesos GCash basta panoorin nyo lang at mag-comment kayo sa aking mga video. Sa susunod na linggo na naman ha!